napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ka-RP, live po Gary tayo dito sa Tabaco National High School. Good morning Gary. Good morning sa ating audience. Ngayon po, live tayo dito sa inauguration and blessing of Alternative Learning System Community Learning Center and launching of the turnover ng Edukahon. Pangungunahan ng Department of Education ng aktibidad ngayon dito sa Tabaco National High School. Correct, Gary. And ito po ay napaka-posible yung ating ginagawa ngayong umaga dito po sa Tabaco National High School. Buong team ng Radyo Pilipinas Alaway nandito sa ating technical, pamumuno ni Sir Sam, of course, sa SOCMED natin, sa production through you, and syempre yung nasa studio natin, and yung ating DepEd Bicol, DICT, ang audience natin, Gary. So, Ayan. Kumusta? Anong mga asahan natin ngayong umaga? Ayan, habang nag-aantay tayo para sa formal na pagsisimula ng programa ngayong umaga dito sa Tabaco National High School, pasalamatan natin yung lahat ng nanonood. Naka-live po tayo sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay at ng Department of Education Bicol Region. Para po magpahayag ng inyong mga mensahe at komento, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa comment section. Ipadala lamang po iyan. Pinapasalamatan po din namin ang DICT Bicol Region bilang pagpapahiram ng pagbibigay ng internet assistance para sa umagang ito. Correct, Gary. Kung wala yung DICT, hindi natin magagawa posible ito pong event na ito, mga kaibigan, para po mahatid natin ang tunay na pangyayari dito po sa Tabaco National High School. And this is very exciting, Gary, because makikita mo yung mga estudyante nandyan, syempre yung mga guro na nakausap na natin kanina. Alam mo ba yung kanina nakausap natin yung ilang opisyal ng ALS dito? Well, very, kumbaga,
talagang inspiring. Narinig kita, Itong sir. event na to, Gary, why? Yung mga, ito palang ALS na to, Gary. Can you give us background about dito sa ALS na to, Gary? Ayan. Ngayong umaga, formal pong ilulunsad ng Department of Education ang kauna-unahan na DepEd funded na Alternative Learning System System Community Learning Center o ALS CLC. Dito po yan sa Tabaco National High School. At kanina sa panayam natin sa mga guro, nagsisilbing guro ng mga ALS, may aabot sa 157 ALS student ang makikinabang nitong ALS center natin dito sa Tabaco National High School. At gayon din ma'am, itong ALS CLC na itinayo dito po, kauna-unahan po ito sa Bicol Region na may pondong nagkakahalaga ng aabot sa 13 million pesos. Alam mo, Gary, ang ganda yung nakausap nating guro kanina, si Madam. Imagine yung kanilang ALS learners dito. Pinakamata 17 and pinakamatanda 54 mag-asawa pa, Gary. So hopefully sa follow-up natin dito sa ating ALS program ng DepEd Bicol sa pamumuno ni Director Gilbert Sadsad. Sir, good morning. And kay Ma'am May Humamil. Well, talagang makita natin yung success story nito. Imagine couple siya. And aside from that, 4 years na pala to, Gary, dito sa Tabaco National High School. So walang dahilan na hindi natin makakapagtapos yung ating mga mag-aaral, even matanda ka na or out of school youth, yung mga may asawa na, nandito pa rin, Gary. So talagang nandiyan ang ating pamahalaan, Gary, to educate the community. Talagang itong sabing inclusive sa lahat na mamamayang Pilipino, Gary. Saka malaking tulong itong center na ito, ma'am, no? Yung bagong center ng ALS kasi sabi ng ALS teacher kanina, hindi na daw sila manghihiram ng mga classroom sa mga junior and senior high school kasi nga meron na silang sariling classroom na gagamitin ng kanilang mga estudyante, ma'am. And hindi na din na 5 to 8 ang magiging sistema gabi-gabi yung pagtuturo dahil nga anytime pwede silang magturo dyan po sa bagong center nitong Department of Education. Yeah, dito. subukan kaya natin, Garing, i-test o kaya tingnan natin yung sitwasyon ni Diana sa labas para mas makita ng ating audience. Doon po sa naka-live, naka-virtual, kumbaga naka-follow sa online program, itong live stream ng Radyo Pilipinas. And ito po ay napapakinggan din, napapanood sa Facebook page ng DepEd Bicol. Siguro makita natin, tawagan mo kaya, Gary, si Diana, kumusta ang situation sa labas nitong building na kung saan ginaganap yung main program nitong ALS launching and inauguration nitong building na to sa Tabaco National High School, Gary. Sige, Diana. Nasa linya na ata si Diana. Good morning, Gary and Ma'am Nancy. Naririnig niyo po ba ako? Yes, Diana. Ayan. So, magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Bicolandia. Especially to the people of Tabaco. So, nandito tayo ngayon sa Tabaco National High School kung saan mamaya magkakaloob itong ALS Community Center na ito para sa mga mag-aaral ng Tabaco City National High School. So, ngayon nga nagsimula na ang programa. Dito nga kung nakikita nyo o naririnig nyo, sinimulan ito sa opening prayer. So, yan. na sa program, main program. Kikibahagi nga si Secretary ng Department of Education niya. So inihintay nga natin sa ngayon ang kanyang ngayon kabilang sa mga dumalong mga kawani ng kagawaran ng edukasyon sa mga mag-aaral ng ALS, yung mga beneficiaryo nitong pasilidad na ipagkakaloob ngayong umaga. So kabilang din nga dito sa bandang kaliwa ko, dito hindi natin mapapakita. Dito sa kaliwa ko, nandito ang mga punong barangay ng 47 barangay dito sa Tabaco City. Andito rin ang ilang mga guro sa Tabaco City National High School at ilang mga mag-aaral. Kanina nga habang hinihintay yung mga pagdating ng Secretary ng DepEd, sinimulan ito sa pamamagitan ng intermission number ng mga mag-aaral, ilang piling mag-aaral ng Tabaco City National High School at ilang mga guro ng Tabaco City National High School. So yan. Yan muna ang latest siguro ngayon dito, Gary and Ma'am Nancy sa labas. Ayan,
maraming salamat sa ating field reporter na si Diana. Nandun siya ngayon sa location kung saan formal na inaugurahan ng Department of Education ang ALS Center. And kanina, nasabi ni Diana, nagsisimula na yung programa, ma'am, nung ating formal na programa. At mamaya isa sa inaasahan natin yung si DepEd Secretary Sunny Angara. At nandun na din, kumpleto yung 47 barangay captains ng Tabaco City at gayon din yung mga guro dito sa Tabaco National High School. Correct, Gary. Alam mo, pag edukasyon, sabi nga, it takes a community to educate a child. Kumbaga, of course, number one na may responsibilidad yung mga magulang. Siyempre, anak mo yan, dapat makapagtapos ng pag-aaral. But nandyan yung ating pamahalaan, Gary, para suportahan ito pong programa like this program, itong Alternative Learning School program ng DepEd. Malaking tulong ito, Gary. So later siguro malalaman natin, although nandyan na po yung mga initial ng info na nabigay natin, Gary, dito sa kahalagahan nitong ALS program. Siguro may mga other info ka pa or trivia about, Gary, dito sa ALS program na nilaunch dito po sa Tabaco National High School, Gary. Ayan, ma'am, maraming salamat. Total, pinag-uusapan natin ang alternative learning system. Dapat malaman ng publiko kung ano nga ba ang alternative learning system. At ayon po sa Department of Education, ang Republic Act number 11510 ay nakilala rin bilang Alternative Learning System Act o ALS Act ay nilagdaan noong December 23, 2020. Layunin po nito na gawin ang ALS bilang bahagi ng pambansang sistema ng edukasyon at magtatag ng sapat na suporta upang matugunan ang pangangailangan ng mga out-of-school youth, mga matatanda at mga nasa special na kalagayan. That's right, Gary. So talagang sabi ko nga earlier, there's no reason. Baka si Sir, tumitingin sa atin, baka pwede nating makausap. Sir, kindly come to us. Join us here. Baka makausap natin. What can you say dito po sa program na to ngayon? Dito po sa Tabaco National High School, para mas maano natin, ito po, siguro mga ilang minuto, mapapakinggan na natin yung pinakamensahe ng ating opisyal ng Department of Education. Because talagang pinupuntahan ito, Gary, ito pong layunin ng ating pamahalaan na madala yung edukasyon kahit sa pinakamalayo na lugar and even pinakamatanda na kababayan natin na gusto pa rin mag-aral, Gary. Ayan, sa mga nanonood, maaari kayo magpadala ng inyong katanungan patungkol sa alternative learning system, gayon din upang maliwanagan yung ating publiko na nanonood ngayon sa live stream ng official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay, gayon din ng Department of Education Bicol Region. Para malaman ng publiko, ma'am, dito sa Bicol Region, merong mga kabuuang 337,585 na enrollees sa basic literacy, elementary, junior high school at bagong paaralan para sa out-of-school adult at gayon din may 10,000 na enrollees naman pagdating sa senior high school ng ALS dito sa Bicol Region. Imagine yung mga, kumbaga ito, Gary, yung unique na program na walang pinipiling edad. Walang pinipiling kung in school ka or nagtatrabaho ka or parang walang pinipili. Kaya kumbaga inclusive to, Gary. Diba? So other details, Gary, na mayroon ka dyan sa yung research about this program na ito sa Bicol Region. Ayan. Kaya naman dito sa Bicol Region, kung mayroon tayong mahigit 40,000 na mga enrollees sa ALS, ma'am, ang pinakamarami naman itong Camarines Sur na may pinakamaraming bilang ng enrollees sa ALS Senior High School na umabot sa 4,693. Ayon po yan sa datos, opisyal na datos ng Department of Education Bicol. Sa Albay, may mahigit 1,747 learners. Dito sa Camarines Norte, may 879 learners. Sa Camarines Sur na siyang may pinakamarami, meron po tayong 4,693 learners. Sa Catanduanes, may 177 learners. Sa Masbate, may 1,107 learners. Sa Sorsogon, may 1,198 learners. Sa Ligao City, may 164 learners. Sa Legazpi City naman, 165 learners. Sa Naga City, may 437 learners. At sa Iriga City naman 147 learners. At syempre dito tayo sa Tabaco City, meron ditong 167 learners. At yun pong 167, sila yung makikinabang doon sa ilulunsad na pangungunahan ng Department of Education ngayong araw na learning system dito po sa Tabaco National High School.
Yun Gary, nakita ko kanina no, doon sa may mga boxes, yung sinasabing edukahon. Can you tell me about it? Ayun. Ito pong Edukahon, bukod po sa ilulunsad na learning center ng Department of Education, mayroon po ding ilulunsad na Edukahon ang Department of Education dito po sa Tabaco National High School. Ang edukasyon, ma'am, ito yung lokal na bersyon ng DepEd na School in a Box. Kumbaga sa isang box, nandun na lahat ng pangangailangan ng isang mag-aaral. And ito yung matagal nang ginagamit bilang bahagi ng emergency response sa iba't ibang bansa upang agad na maibalik ang pag-aaral ng mga mag-aaral matapos ang isang kalamidad. Kumbaga after typhoon, after earthquake, mayroon agad na naka-preposition na mga materials para sa mga estudyante. Okay. Siguro Gary, babalikan natin yung mga kaalaman na yan about sa ALS program. Subukan kaya natin no, doon sa main program ngayon para makita natin or mapakinggan ng ating audience ano nangyayari dyan talaga sa baba, Gary, sa main program nitong okasyon na ito ngayong araw dito sa Tabaco National High School. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of Secretary Sam Angara, Dagos po sa Tabaco National High School. Once again, good morning everyone. At this moment, we gather to mark the official opening of the Alternative Learning System ALS Community Learning Center here at Tabaco National High School. And now, to officially mark the opening of the ALS Community Learning Center, we now proceed to the ribbon cutting ceremony to be led by our key guests and officials. To lead us in the symbolic ribbon cutting ceremony, we are honored to have with us the Secretary Sani Angara, Honorable Shelo Crisel Lagman, Yusek Fatima Lip T. Panontongan, Yusek Peter Irving C. Corvera, Yusek Trig L. Olivar, Asik Selet Niboroco, Director Sheila E. Mendoza, RDs Gilbert T. Sadsad, ARD Viviana Centellas, SDS Ma'am Fatima D. Buen, Director Marilet R. Almeida, Ma'am Salve B. Estrella, and other guests and officials. and to solemnly bless this facility and all who will enter it, we call on Reverend Father Frederick A. Naga, Parish Priest and Rector of St. Vincent Ferrer Parish and Diocesan Shrine. May we also request our board members to please join our ribbon cutting ceremony. Also request the provincial admin Raul Rasal, represented by Governor Noel Rasal, to please join our ribbon cutting ceremony.
Alright, Jos Mabalus po, Pangulong Bongbong Marcos. Alright, ladies and gentlemen, the ribbon is cut, officially opening the ALS Community Learning Center. Okay, sabay-sabay na po tayo sa Jos Mabalos, Pangulong Bongbong Marcos. Okay, 3, 2, 1. Jos Mabalos po, Pangulong Bongbong Marcos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Jesus departed from the house of Jairus and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. The Gospel of the Lord. The Lord be with you. Let us pray. O Lord Jesus Christ, who commanded your apostles, whatever house they entered, sanctify, we implore you, by your ministry, this building, meant for the education of youth. Pour into it the richness of your blessing and of your peace. May salvation come to the school as it came to the house of Dios. To guard it and to drive away from it all the power of the enemy. Fill the teachers with that spirit of knowledge, wisdom, and fear of you. Strengthen the students with heavenly grace, so that they may grasp with their minds, treasure in their hearts, and carry out in their deeds all the teachings that led to salvation. And may all here please you by practicing every virtue, so that they may one day be welcomed into eternal home in heaven. Through Jesus Christ, Savior of the world, who live and reign, God, forever and ever. Forgive us our trespasses, to forgive those who trespass. Ano na siya? Program, inauguration. Ano na siya? Cut muna. Sige, ano muna tayo? Blessing, sige Sam. Kami muna. Bigyan mo ko cue, bigyan mo ko cue. Is now and shall be heard without end. Amen. Right now, ladies and gentlemen, we are having the blessing and the work through of the ALS Community Learning The forgiveness Center. of sins, the resurrection of the body, and life and everlasting. Amen.
Okay, balik ho tayo dito sa main studio natin ngayon, dito sa ating remote broadcast para po dito sa ating inauguration and blessing nitong Alternative Learning System Community Learning Center and launching nitong Edukahon and Turnover Ceremony. So mga kaibigan, siguro nakita natin yung inauguration and blessing while ginagawa ito. So siguro ngayon, yung ating mga kasama on the ground, si Gary and si Dayan, baka may update doon sa labas while waiting doon sa main program. Siguro Gary, can you take it away? Anong situation na siguro makakausap natin? May makakausap ngayon si Dayan. Okay, Dayan, okay, Dayan, ibigay natin yung line kay Dayan. Anong situation dyan? At baka mayroon siya makakausap about dito sa ating ongoing program ngayon dito sa Tabaco National High School. Dayan, please. Sagantay na lang natin dito. Pwede na lang dito sa sir para mas okay yung signal natin. Yan, si Barangay Captain. Sir, it's our honor na makasama kayo dito sa main program and coverage ng Radyo Pilipinas Albay sa tulong ng DepEd Bicol and DICT. Welcome po dito sa ating program ngayong umaga dito po sa Tabaco National High School. Kumusta po kayo, sir? I'm okay. Yeah, bilang kayo po punong barangay and then at the same time, ALS learner. Correct, tama ho ba? Okay, can you share us the experience? Okay man, kasi itong ALS building, siguro malaking tulong ito sa amin. Okay. Kasi dito sa barangay namin, medyo kulang ang room. Ito pwede na itong magagamit siguro. Ayun, Yeah, napakaganda nito sir kasi itong barangay ninyo, lalo dito sa Tabaco National High School, recipient nitong programa na ito, Kapitan. Oo. Medyo malaking tulong talaga sa aming barangay. Hindi lang sa amin, pero siguro sa lahat ng 47 barangays ng Tabaco City. So sir, bilang po ng barangay at the same time, sa pagkakaalam ko, grade 11 ho kayo. Tama ho ba sa yung aming research? Ay, hindi po. Hindi naman pala. So what can you say doon po sa mga bata na nag-aaral po dito sa ALS, dito po sa inyong barangay, na marami pala kayong mga estudyante. Imagine kanina na pag-alaman namin, yung mag-asawa 54 years old, enrollee po o learner ng ALS dito po sa school ninyo, sir. Maganda kasi malaking tulong ito dahil yung mga out of school youth na bibigyan sila ng pag-asa ulit. Kaya kami sa barangay may allocated budget kami para sa mga ALS passer. Wow, congratulations. Imagine your barangay allocated the fund for this program. Ang ganda po, sir. Siguro pwede kayong tularan ng iba. Ang barangay ho ninyo. Siguro ang ibang barangay, mayroon din. Mayroon din. Okay, so some other thing na pwede nating ma-share about po sa programa na ito, sir, sa edukasyon sa barangay po ninyo na talaga malaki ang tulong na inyong barangay because sabi nga po talaga, Kap, it takes a community to educate a child. Nandyan ho kayo, ang aming barangay, nandyan ho kayo as official ng barangay, sir. Kasi ma'am, ang aming barangay, ang kinikater namin na estudyante siguro dito is 14,000. Oo. Ang mga sapis in order na nakatulong kami, ang barangay namin. Kasi itong Tabaco High is panal po ito. Totally panal po ito. Ang doon na ba side is Bangkilingan. Dalawang barangay ma'am ang nagano. Pero ito talang main barangay namin talaga Sa barangay ho talaga ninyo. Sir, message po natin sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon and mga pwede pang mag-enroll dito po sa ALS program. Panawagan siguro. Ay siguro sa lahat po na magulang na may mga anak o bata na hindi pa talaga o at school youth, ito po ang siguro ang malaking tulong na lang na makatulong ang barangay o ang gobyerno na mapaayos ang buhay pagdating ng panahon. Ayun, maraming salamat sir and congratulations Okay, sa inyo pong tulong sa mga batang ito na talagang sabi nga po, it takes a community to educate a child and ito po yung sabing educate a child because it really cuts the cycle of poverty. Tama ho sir? Opo, talaga po. Maraming salamat sir, pagpalain Okay. ho kayo and congratulations, more power sa barangay ho ninyo. Thank you po for inviting us. Maraming salamat sir. Opo. So yun, siguro maya-maya babalik ho tayo sa ating mga kasama si Dayan and si Gary sa labas. Sino pang makakapanayam natin ang situation po dito po sa main program. So ongoing
ongoing pa rin while waiting dito po sa maging mensahe ni DepEd Secretary Sani Angara. Kumusta na kaya yung mga kasamahan natin? Okay, balikan natin si Diane and Gary dyan sa labas. Diane and Gary, kumusta ang situation nyo dyan sa labas? Okay, wala pa yung dalawa. Sige, tuloy ho tayo. So, para okay, doon po sa mga nakapanood. Okay? Yan. Ito po yung mga magiging program. Okay, Gary. Meron pa makakapanayam si Gary ngayon. Yes, okay. Sir, have a seat. Kumusta ho kayo? Yan. Sir, thank you very much. Thank you for patience kasi kanina. Well, yan. Kumusta ho kayo, sir? Siya po sa Sir Adonis Culiante, ang focal person ng ALS program ng Division Office ng Tabaco City. Sir, welcome po sa Radyo Pilipinas. Hello po, ma'am. Good morning po. Good noon. Yeah, magla-lunch time na, sir. Thank you Opo, so much for your time dito po sa ating program. Can you Salamat share po, to us about the program nitong ALS program po sa DepEd Tabaco? Actually, ma'am, ang ALS program kang Tabaco is very kumbaga talagang anong tawag dito, talagang nangyayari po or talagang very Nakaka-inspiring, nakaka-motivate. Opo, nakaka-motivate sa mga learners and ngayon sa ALS talagang medyo madami ang gustong You know, sir, ano po pagkakaiba sa ALS program kumpara doon sa regular program, curriculum ni DepEd? Actually po, ma'am, sa ALS program, may mga tinatanggap kaming na halimbawa sa elementary, yung age niya dapat nasa 12. Tapos doon sa high school dapat 16 up. Kasi kapag hindi pa naman umabot doon sa edad na ganon, kinakailangan doon muna sila sa formal education. School. Oo. Kasi sa formal education naman po, madami tayong mga alternative delivery na kung saan hindi pwedeng saluhin ka agad ng ALS ang mga bata. Dapat may mga may mga ADM, alternative delivery mode, na halimbawa kapag nag-suspend ganito ang or may mga homeschooling tayo na yan. Pero yun na nga yung sinasabi ng government natin na no child should be left behind. Na kung saan kapag hindi na po ito pwede sa formal, tapos talagang decided pa na magpatuloy ng pag-aaral, nandito ang ALS sasalo sa kanila. Ayun pala yun, sir. Kumbaga, ma-distinguish natin yung formal program Opo. doon dito sa ALS program. So, kumbaga, yung hindi po pwede sa formal, nandito na tayo sa ALS program. So, kumbaga, Yes, sir. Please po. kumbaga yung youth and adult, sa katunayan nga itong nagsasalita sa ngayon, ma'am, barangay captain ng Tabigian, pero ALS learners po siya. Nakausap namin siya, sir, kanina bago ho kayo. And talagang this is quite inspiring, you know. Walang edad, kumbaga, Yes. walang binabasahin as long as you want. Yes. Ayun. Experience po, sir. Kumusta ang experience as a teacher, as a focal person? So far as a focal person, ma'am, kasi 1 year pa lang po ako ngayon as ALS focal person. I can say na talagang challenging po. Kasi sa formal as PSD, as Public Schools District Supervisor, pagkatapos ng trabaho ko, kasi yung mga bata yung nandoon naman, na nakikita ko yung mga principal, yung mga teachers, pwede na akong sabi ko satisfying. Pero dito sa ALS po, kinakailangan kong puntahan yung mga CLCs, yung mga learning space nila, na kung saan yung mga ALS teachers, kung talagang gusto kong mahanap na ano ba talaga ang ginagawa nila, titingnan ko ang class program nila, titingnan ko kung nasaan po sila. Kumbaga, sir, this is quite challenging, Yes. ano po, and more challenging kasi kayo talaga pumupunta. Opo, kasi may mga time po na nawawala ako sa paghanap ng CLC, kasi kahit taga-Tabaco po ako, hindi naman halos masyadong yung lugar. So kung kaya't medyo challenging on my part.
Ayun. Okay, sige sir. Opo. So, we'll get back to you pag may marami tayong success story sa ALS. Message na lang po sa viewers natin ngayon sa Radyo Pilipinas, DepEd Bicol sa pamamagitan nito pong DICT5. Sir, nandito po. Tingin po tayo sa camera. Appeal po sa audience. Okay. Thank you so much po. Salamat po. Sa mga magulang, sir, na hindi pa na-interest, sa mga gusto pang mag-enroll sa ALS. Sa mga magulang po or sa may mga gustong mag-ano ng kumbaga ipagpatuloy nila ang edukasyon kasi sa kasabihan nga natin na yung edukasyon ang mag-aahon sa atin sa kahirapan plus yung kasipagan natin. So hinihikayat ko po kayo na kung medyo hindi na or nahihiya na kayo na mag-enroll sa formal school, nandito po ang ALS, Alternative Learning System. Lalong-lalo na po dito sa Tabaco City Division. Walang dahilan, sir, para hindi makapag-aral. Opo, walang dahilan. Kasi nandiyan po yung mga masisipag nating mga ALS teachers. Thank you, sir. Opo. We'll keep in touch with you sa Radyo Pilipinas. God bless po and more power. Thank you so much po. Thank you, sir. Okay, mga kaibigan, babalikan natin si Diana. Makakapanayam niya po ang isang ALS student. Diane, kumusta dyan? Yan, magandang umaga ulit sa mga nanonood. Kanina nga natunghayan natin ang ribbon cutting, simbolo ng formal na pagbubukas o pagkakaloob ng ALS building na ito para sa mga mag-aaral ng Tabaco City National High School. So ngayon nga, makakasama natin ang isa sa mga benepisyaryo, isa sa 167 beneficiaries ng building na ito sa Tabaco City National High School. Kasama natin si Joyce Berlon. So, magandang umaga sa iyo, Joyce. Magandang umaga rin po. Anong masasabi mo na may bago kayong building na ito, pinagkaloob ngayong mismong araw na ito? Sobrang salamat po kasi nagkaroon kami ng bagong building. Kasi po, sa karanasan namin, palipat-lipat po kami ng room. Ngayon po, meron na kaming sarili. Mas namomotivate po kami na tapusin ang aming pag-aaral. Paano ito makakatulong pa sa mga susunod nyo? Paano ito makakatulong sa inyo ng mga ALS learners? Malaking tulong po siya kasi magkakaroon po kami ng sariling room, tsaka po magagamit din po namin yung mga computer na pinagkaloob po sa amin at mas marami po ang makakagamit po ng room. Talaga naman, no? Sino-sino yung mga gusto mong pasalamatan ngayon? Live tayo sa ating official Facebook account na Radyo Pilipinas Albay, pati na rin sa DepEd Bicol. Sino-sino yung mga gusto mong pasalamatan? Gusto ko pong pasalamatan ang aming mga masisipag na ALS teachers, lalong-lalo na po kay Ma'am Lea Borromeo at salamat din po kay Senator Sani Angara po. So, yun. So, lastly, may gusto ka bang i-shout out? O, ikaway-kaway dyan, sa mga nanonood, sino yung gusto mong i-shout out? Sige. Shout out po sa mama ko na nasa bahay, magpagaling ka po. Yan. So maraming salamat, Joyce. At talaga naman malaking tulong nga itong ipinagkaloob na building na ito para sa kagaya ni Joyce na isang ALS student. So yun lamang dito. Yan. Ayan, maraming salamat Diana Mendez. Yan, nakapanayam niya yung isang ALS student na makikinabang nitong ALS Center dito sa Tabaco National High School. Ngayon, pakinggan naman po natin ang mensahe ng ating Congresswoman ng 1st District of Albay na si Ma'am Shelo Crisel Lagman. National Government. Pangalawa, nabisita po namin habang nag-aantay sa inyo kasi very busy yung schedule nyo. I think galing pa kayong Catanduanes. At binisita na namin po ni ASEC Georgina at saka ni ASEC Roger yung amin pong nutrition center dito. F1K++, first 1,000 days na tinututukan namin po ang nutrisyon ng mga kabataan. Kaya nga, awardee rin po ang Tabaco City sa National Nutrition Council national level. Nutritious snacks na maaari po, Ma'am Bing, simulan natin sa ating pong mga paaralan ang pagtinda ng mga nutritious snacks na to, rice and mongo blend. Nakita rin po ni Ma'am Fati, habang siya ay nag-aaral sa DAP,
Kaya nga ang capstone paper niya ay tungkol sa correlation ng nutrition at academic performance ng mga bata. At nagpo-propose siya na magkaroon ng central kitchen. In addition to the one central kitchen that we have sa North Central Elementary School, which is supported by Jollibee Foundation. So matagal na po kami nagpa-partnership. And tamang-tama po kasi ngayon na naandito naman ako sa Kongreso, ay makakatulong naman ako sa ibang pamamaraan naman po. Sa ibang pamamaraan. Pero ang edukasyon talaga ay malapit sa puso ko. Malapit sa puso ko. Ang dalawa ko pong lola ay mga elementary school teachers. Dito rin po sa Tabaco City. Now, more than 100 years old na ang Tabaco South Central Elementary School. At doon po nag-aral ang aking mga magulang at nagturo ang aking mga lola. Senator Secretary Sani Angara, si Papa po ay non-reader. Alam niyo po ba yun? Hindi. Non-reader. Grade 4 na lang po siya natuto magbasa. Kaya po, pero kahit ganun nga po yung nangyari, ay talagang mabilis talaga po siya. Kasi matalino naman talaga si Congressman Lagman. Kaya ang aming pong literacy program ay talagang tinutukan po natin. Si Georgina po, si ASEC, ay instrumental sa pagsimula namin ng Community Learning Hub nung panahon ng pandemya through the Office of Vice President Lenny Robredo. And after the pandemic, nung nagkaroon na ng face-to-face, Secretary, we continued the program and deployed volunteer teachers, more than 100, almost 200 of them. No? It fulfilled a need, both for our non-readers and for our teachers. The non-readers finally got a teacher na talagang tututukan sila halos one-on-one instruction. Pero yung mga teachers din po get to practice their profession while waiting for DepEd to be able to hire them as permanent teachers. And ang usapan namin ni Ma'am Fati, additional points para madagdagan ang ranking ng mga volunteer teachers. And to date, I think we're close to approaching 40 from our volunteer teachers na na-hire na as permanent teachers ng DepEd. So, we just look at the problem and fill in the gaps. Yun naman talaga ang ating trabaho. Ang ating pong ALS learner na si Kapitana, very humble po siya. Hindi niya sinabi na siya po ay may 6 na anak. At ang 6 na anak pong ito, meron siyang 2 seaman, may isa siyang policeman, may isa siyang commerce graduate, may isa siyang secondary teacher, at may isa siyang social worker. Gayon po ang sabi niya na pag-aral ko ng mga anak ko, ako naman ngayon. Gusto ko na rin magkaroon ng sarili kong diploma. Secretary, yan ang nagagawa ng education. Yan ang inspirasyon na binibigay ninyo sa amin. And alam ko with you at the helm, marami pa tayong magagawa. Sa Gabos po, palakpakan taan sa tuyang secretary. Asin ang sa iya pong team na dinaranya digdi Gabos, lugod man po. Ang sa tuyang mga pangaturugan, manungod sa edukasyon, mag-materialize. Bakusan na para sa ngunya ng mga estudyante ta, pero lalong-lalo na sa mga maabuton na henerasyon. May challenge po ako, Secretary. Mataas pa rin po ang bilang ng teen pregnancies natin. Kahit dito po sa Tabaco. Baka pa pwede pong tingnan ang curriculum kung tunay talaga pong nai-implement ang RH law. And katuwang po ninyo ako sa Kongreso para po pagandahin ito at maging mas responsive sa pangangailangan natin. Kahapon, nagkaroon ng free screening na SIGA doon sa Kongreso ng pelikula pong Sunshine. Hindi ko po alam kung narinig na ninyo ito, pero gusto ko pong dalhin yun dito sa Tabaco at sa Albay para po mapanood natin. Tungkol po ito sa isang atleta, sa isang gymnast, si
Maris Racal. Ang galing-galing niya. Well acclaimed po internationally, nanalo sa Berlin Film Festival. Ngayon po, sana tingnan natin ang tunay na mukha ng ating pong mga kababaihan, lalong-lalo na po yung ating mga bata, no? Mga teenagers. So, challenging para sa atin to. And nakikiisa po ako. Magiging katuwang kami sa edukasyon. Maraming salamat po. Thank you so much, Congresswoman Crisel, for the message of So ngayon, while waiting doon po sa message ni Director Sadsad Gary, si Secretary of course, na dito sa COP ng Tabaco City. Sir, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas sa ating coverage. Good morning, ma'am. Good morning po. Yeah. Kumusta po yung situation ngayon dito natin and what can you say sa programa ito ng pamahalaan ng edukasyon? Ito po sinusuportahan ng ating Philippine National Police and sinisigurado namin na maging maayos yung event at kanina po maaga pa ay nakadeploy ng ating mga personnel. Yeah. Gary, baka may tanong ka kay COP. Ngayon, sir, inaugurahan yung panibagong facility para sa mga ALS. Dito po sa eskwelahan, especially po dito, nakita namin doon sa unahan, may mga pulis para makatabay po sa security coverage, yun din po sa traffic. Paano po sinisiguro ng kapulisan natin yung ganong sistema? Actually po yung mga ganitong event talagang nagdadagdag tayo ng mga personnel. So maaga pa lang nandito na kami naka-standby and our personnel sa labas na nagmaman ng traffic, ando doon din. And may pinadala rin ang ating Police Provincial Office, isang team ng SWAT para makadagdag sa pag-ensure na maging maayos itong event. Isa na lang, Sir Gary, may tanong ako kay Sir. Sir, importante yung 5-minute response. How is it tobacco there? Kumusta ang inyo pong ganong response ng PNP Tobacco? Ang Tobacco po ay talagang nakakasabay doon sa programa ng ating former Chief PNP at ipinagpapatuloy ng ating bagong upong Chief PNP ang 5 minutes response time. Matagal na ho kaming nagkakaroon ng simulation exercises and talaga nabibit din namin yung beyond 5 minutes, nandun na kami sa area. Okay, sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Well, keep in touch po sa Radyo Pilipinas. Partner po ang Radyo Pilipinas ng Philippine National Police. Yes, ma'am. Thank you din po sa opportunity na binigay niyo sa amin. Thank you. Okay, sir. Okay, Gary. Yeah. Balikan natin yung kaganapan sa labas, Okay, antayin natin, Gary, while waiting sa labas ang queue ng ating kasamahan para makita natin ang situation sa labas while waiting doon po sa message ng ating Director ng DepEd Bicol, Gary, and Secretary Sonny Angara. Okay, Gary, ano pa? Kumusta pang situation natin ngayon? Ano pang mahalagang kaganapan dito? Napakaganda talaga yung kapag ka-edukasyon. Ano, sir? Hindi naman tayo magiging ganito, sir. Hindi tayo nag-aral, di ho ba? Yes po. Katunayan, dito ako nagtapos. Ay, wow! Proud alumnus, tama ho ba? Opo. Of Tabaco National High School. Maraming snappy salute tayo, sir, sa mga teachers. Snappy salute sa mga teachers at lalo-lalo na po sa mga teachers ko. Batch 99 ho ako. Oh, wow, talaga. Gary. Ayun, total, sir, nasa paaralan tayo. Hikayatin natin yung mga estudyante na yung paggamit ng 911. Opo, yung paggamit ng 911 ay matagal na naming naipamahagi, hindi lang sa mga estudyante kundi sa buong mga taga-Tabaco. So kada pupunta kami dito, sabay na ho sa binibigay naming instruction niya sa kanila. Okay, tinan natin, Gary, baka ready na sa labas. Subukan natin, JM, baka ready na sa labas, makita na natin yung situation na para mas mapakinggan natin, no, yung mensahe po ng ating director ng DepEd, Director Gilbert Sadsad Gary, and of course si Secretary Sonny Angara. So yun, kumusta ho yung ating mga nakakapanood dito po sa Radyo Pilipinas? And Gary. Ayan, naka-live pa rin po tayo sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas Albay, gayon din po sa official Facebook page ng Department of Education Bicol Region. Para po magpadala ng inyong mensahe at katanungan patungkol sa nagaganap na aktibidad dito po sa Tabaco National High School, magkomento lamang po at huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming official Facebook page. Yes, Gary, ready na tayo, Sir Sam? Okay, balikan na natin yung situation sa labas. Okay, JM, please take it away. Ang Edukahon for Learners po ay naglalaman ng mga sumusunod. The school supplies bundle set,
expanded long envelope with handle clip, 3 pieces panda ball pen, 1 piece bond paper short, 1 piece bond paper long, 1 piece colored paper assorted, brown envelope long, brown envelope short, white folder long, white folder short, 1 box 8 pieces kiddie crayon, scissor medium, white glue small, ruler 12 inches for hygiene kit, and of course the emergency kit, wound care kit, and additional basic needs. The Educajon serves as a standardized school's recovery kit designed to provide immediate relief and ensure that education continues within the first 72 hours of an emergency. Each kit contains essential teaching and learning materials for teacher and up to 40 learners. So ladies and gentlemen, we are witnessing the turnover of Educajon for learners. All right, thank you so much, students. And now, may we call on the 10 recipient teachers for the symbolic turnover of Educajon for Teachers. The Educajon for Teachers, basic item, we have teaching and office supplies, and also we have hygiene kit. Again, ang Educajon for Teachers ay naglalaman ng teaching and office supplies, and also kasama din po ang hygiene kit. Through this initiative, the Department of Education affirms its mission to deliver swift, visible, and meaningful support to schools and communities affected by calamities. This kit's proudly carrying the Bagong Pilipinas and DepEd branding, a tangible symbol of the government's care for every Filipino learner. All right, thank you so much, teachers. And now to receive the Educajon for Schools, may we request the school heads or the representatives for the following recipient schools: Tabaco National High School, Mayon Integrated School, Magapo Elementary School, and San Miguel National High School. Ang nilalaman naman ng Educajon for Schools, basic item, kasama po dyan ang first aid kit and school supplies. Indeed, the Educajon is more than a box of supplies. It is a box of hope, resilience, and the promise that education will never be left behind. No matter what the circumstance, especially that the Bicol region is no stranger to nature's challenges. As a hotspot for typhoons, floods, and even volcanic eruptions, our schools and communities are often among the first to feel the impacts of these calamities. With the Educajon, DepEd ensures that education does not stop even in the face of disaster. Diyos mabalus po, Pangulong Bongbong Marcos. Palakpakan po natin ang ating mga guests at ang ating Pangulo. Ayan, so inaanyayahan po namin ang lahat na gamitin ng Educajon, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang mga nilalaman po nito ay pwedeng magbago depende sa pangangailangan ng school or ng division.
So yan po ang Edukahon, ahon para sa edukasyon. Palakpakan naman tayo dyan. So thank you very much for joining us in this momentous and historic celebration. So we have been your host. I am Pauline Edna Biriñon. And also, my name is Erwin Febre Ranoco. Magandang umaga po sa lahat. At maraming salamat. Mabuhay ang ALS at mabuhay ang ating mga kabataang Pilipino. Mabuhay! Yan po mga kaibigan na mga ka-RP. Okay, salamat JM, Sir Sam, mga ka-RP. Again, magandang tanghali na po. Medyo ang weather natin dito sa lungsod ng Tabaco, umuulan-ulan ng konti, medyo showering ng konti. But again, before we continue dito po sa ating pagbigay ng situation dito po sa Tabaco National High School, thank you very much DICT 5 sa pamumuno ng ating butihing direktor. Of course, ang ating kaibigan na laging nandyan kapag kakailangan natin si Sir Engineer De La Torre. Sir, baka pwede po kayong makasama namin dito. Ito pong ating tagapagsalita ng, yes sir, good noon na ho tayo sir, no? Yeah, magandang hapon na po sir. Welcome po dito sa ating coverage ng Radyo Pilipinas dito po sa Tabaco National High School, ang ating butihing tagapagsalita ng DepEd Division ng Tabaco City. Sir, would you mind telling us again yung full name po ni sir? I'm Alvin Cibo Romeo. Ako po ang Division Information Officer ng Tabaco, DepEd Tabaco. Ayun sir, maraming salamat. Ito sir, pakigamit ng isa nating mikropono. How would you assess now the program natin sir dito sa ALS inauguration and launching dito po sa inyo pong paaralan? Naging matagumpay po ang launching natin ng ALS Learning Community Center dito po sa Tabaco National High School dito sa lungsod ng Tabaco. At masayang-masaya po kami dito sa lungsod ng Tabaco, lalong-lalo na po ang division office ng SDO ng Tabaco City. Napakasaya po namin, lalong-lalo na binisita tayo ng ating butihing kalihim ng kagawaran ng edukasyon. At natutuwa po kaming lahat dito. Okay, what can you share good things about the ALS program that you would want to share sa ating audience? Buhay na buhay po ang ALS, ang Alternative Learning System dito sa aming lungsod. Sa katunayan, kanina may nagpatotoo po na isang graduate, na isang learner ng ALS. Siya po ay isang kapitan ng isang baryo po dito sa Tabaco City. At ang programa po ay talaga pong buhay na buhay dito sa aming lungsod. At yun po ay sa edukasyon, abutin ng mga bata ang edukasyon para matapos nila ang edukasyon kahit ito ay alternative lamang po. Ayun, siguro sir sa mga hindi pa nakakaalam nitong alternative learning system ng DepEd, can you share it to our audience? Paano sila ma-inspire natin and ma-motivate natin those who are out of school youth, doon po sa medyo old na ng konti, not qualified po na mag-enroll po dito. Can you appeal to them and share to them ano dapat gawin? Okay. Ang aming pong tanggapan ng Schools Division Office ng Tabaco ay bukas po
mayroon po tayong mga ALS teachers. Nandoon po sila sa mga learning centers sa iba-ibang barangay. Naghahanap po sila ng mga learners. Pwede naman po silang makipag-ugnayan sa kanila para po makapasok sila dito sa programa ng ALS. Ayun, well, keep in touch with you, sir, sa mga updates sa programang ito. And of course, sa Division Office ng Tobacco City. Maraming salamat. Sa ngalan po ng aming butihing Superintendent SDS, Ma'am Fatima Dibuen, maraming salamat. Thank you, sir. This is just the beginning ng partnership ng SDO Tobacco. You know, Radyo Pilipinas has been a partner of DepEd Bicol. Maraming salamat. God bless, sir. Mabuhay ho tayo. Thank you. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Thank you, sir. So, siguro maya-maya balikan natin si Dayan. Marami siyang makakasama na mga estudyante ng, I think, Tobacco National High School. Dayan, join me here, Dayan. Join me here. Tabi na tayo dito, Dayan. Inisama natin yung mga batang ito, no? Imbitahan mo sila dito, Dayan. It is inspiring itong mga batang ito na makasama natin dito sa ating programa. Dito po sa Tobacco, na imagine, dinayo natin, Dayan, para ma-share natin. Isama mo na sila. Okay, Dayan, please take it away para ma-share natin ang ano bang testimonial na itong mga batang ito. Ano ba masasabi nila? Mukhang may mga boxes na sila, Dayan. Okay, Dayan, kindly take it away, Dayan. Kumusta mga kabataan na makakapanayam natin ngayong umaga, Dayan, ang aking butihing queen po ng TikTok ng Radyo Pilipinas Albay. Okay, Dayan, please take it away. Yes nga, Ma'am Nancy. Ngayon nga, kanina nga, pinagkalooban na ang ilan na mga estudyante dito sa Tobacco City National High School ng Educahon o tinatawag natin na Recovery Kits. Ayan, sa nakikita nyo sa bandang likuran ko, kasama ko ngayon ng ilang mga estudyanteng tumanggap ng Recovery Kits. So, ayun, kasama natin ng ilang sa grade 7, grade 8, grade 9, and grade 10. So, ayun muna, ipapakilala ko muna sa inyo ang ilan sa mga tumanggap. So, anong pangalan? Si Royce Russell Reyes po. Sophie Tavera po. Gabriel Exati Avila po. Ivan Morales po. Solangelana Bilantikan po. Sofia Maybe Aguilar po. Ayan, so nakilala nyo na ang ilan sa kanila. So ngayon itatanong natin kung ano yung masasabi nyo na isa kayo sa mga nakatanggap nitong mga kagamitan na ito. So sino yung gustong sumagot? Siguro isa-isa na lang. Lumapit natin. ka sa kanila. Lapitan mo. Okay. Sige. Ayan. Para sa akin po is na lahat po tayo ay mga biktima ng mga climate change, mga bagyo. Tapos as mga students tayo, nawawala tayo ng mga connection sa mga schools, sa mga ating teachers. Ang daming hadlang kagaya ng mountainous terrains and rural areas. Kagaya dito po sa Bicol na marami pong nabibiktima sa sinabi ko na. Anyway, I am grateful na na-receive ko po ito pong kit as nasa-struggle rin po tayo lahat na makipag-learn in general po sa ating mga teachers, ating mga nagtuturo sa atin. And as a growing student, this is very important for you. Thank you very much po. I am very grateful na nakasip ako ng kit na ito because nakatulong rin po ito sa akin. And hindi lang katulong sa akin, pati sa ibang learners po nakakuha ng kit na to po. And like sabi niya po, thank you po. Grateful ako. So, as said po ni Congresswoman Crisel Lagman po kanina sa sinabi niyang speech, ang Tobacco National High School po is the biggest high school in all of Bicolandia. And of course po, sa population po na nandito sa Tobacco National High School, marami naman dyan po ang mag-struggle. At po, ito pong project na Educahon is makakatulong po talaga sa kanila. Makikita nyo naman po dito sa loob, marami po siyang linalaman na makakatulong po sa mga estudyante. Mas lalo na po yung mga nagsistruggle po financially. So, I'm grateful to be one of those students to like receive this Educahon. That's all po. Ang nararamdaman ko po sa pagtanggap ng Educahon, grateful po. Kasi po, magbe-benefit po to sa kada student po. Thank you po. I am very grateful and thank you po for being a part of this program and event. Salamat po sa opportunity to have this at salamat po for doing this program for every student in need. Thank you. I'm very thankful po kasi sa lahat po ng student, ako po yung isa na napili para sa programang ito. So
So, meron pa ditong may dumagdag na 2 estudyante. So, tanungin natin, isa kayo sa mga naka-receive ng EduCahon. So, anong gusto mong sabihin sa pagiging isa sa mga beneficiaryong ito? Nagpapasalamat po ako ng lubos dahil isa po ako sa napili sa karami-rami pong estudyante dito sa Tabaco National High School. Nagpapasalamat po ako ng sobra dahil matutulungan po ako nito sa ako naman or sa, maging sa pang-araw-araw man po. Yun lang po. Hindi po pala natin natanong yung pangalan ni ate. So, anong pangalan ni ate? Lorraine po. Full name po. Lorraine. Priscilla Lorraine Bibalada po. Thank you, Lorraine. And then si Princess Vernil Oliva po. So, ano ang gusto nating sabihin sa nakatanggap tayo ng EduCahon? Para sa akin po, isa po itong napakalaking opportunity bilang isang mag-aaral dahil alam naman natin po na today, education is a privilege at mas kailangan natin na tustusan ang ating pangangailangan sa paaralan araw-araw upang mas mapaigting natin ang ating kaalaman at napakalaking tulong po sa akin ito. Maraming salamat. So ngayon nga narinig natin ang mga ng mga students na isa nga talagang malaking tulong itong programang EduCahon na ito para sa mga mag-aaral, lalo na sa mga nag-struggle, lalo na sa mga financially unstable na mga students. So malaking tulong nga ito sa mga kagamitan na magagamit pa nila sa mga susunod na sa kanilang pag-aaral. So yun, maraming salamat. Yun, balik tayo dyan, Ma'am Nancy. Okay, maraming salamat, Dayan. Yan po mga kabataan na nakasama ng ating TikTok queen, si Dayan. Thank you very much, Dayan, for bringing these students dito po sa ating programa sa Radyo Pilipinas, sa ating coverage. You know, this is a testimonial na talaga nandiyan ang pamahalaan na inclusive ang edukasyon. Sabi nga po ni Sir kanina, doon sa hindi po pwede sa formal education, nandito po yung alternative learning system program ng Department of Education. That's why nandito po yung ating kalihim ng Department of Education para sa inauguration and blessing nitong classroom na to dito po sa Tabaco National High School. So siguro, yan mga kaibigan, no, napakaganda at kumbaga marami tayong nakapanayam, no, na hindi sa gabal na malayo ang yung lugar, medyo mahirap ang buhay, medyo may edad na. So ito ngayon ang patunay na nandyan ng Department of Education na dinadala po yung ating edukasyon kahit sa mga malalayong lugar, kahit sa may mga edad na, yung pong sabi ko nga po earlier, merong 54 years old na mag-asawa but ALS learner dito po sa Tabaco National High School, and then 17 years old, sabi nga po ni Sir Colliantes kanina, those na hindi po pwede na sa regular classes, regular program ng DepEd, sila po ay pwede mag-enroll dito po sa ALS or Alternative Learning System ng Department of Education. And earlier, kasama natin ang ating head ng production na ito po ay isang akta republika, itong ALS program ng pamahalaan. Ayun, sa marami po, no, sa Bicol, maraming mga estudyante na ang nakikinabang dito sa ALS program. And among the 6 provinces ng Bicol, no, Camarines Sur ang may pinakamarami. So we're waiting sa ating mga kasama, si Dayan and Gary, na probably mayroon pang makakapanayam sa ating coverage before tayo na mag-wrap up dito po sa ating ginagawang coverage, GM or Diyos, baka meron pang makakasama, yung makasama natin before tayong mag-wrap up dito po sa ating coverage ngayong hapon na, no? It's lunch time na dito po sa Tabaco National High School. Probably pwede makuha ni ni Gary, si Ma'am May Flor, ang tagapagsalita ng DepEd Bicol or anyone na pwede pa nating makasama dito po sa ating talakayan ngayong umaga or ngayong araw before po tayo na mag-wrap up as I said earlier. Yan po dun sa ating audience ngayon, gusto nating i-shout out si Sir Amin tumanong ng ating mga kapatid na Muslim, no, Muslim community, kaibigan natin yan sa buong Bicol. Si Sir Amin ang ating pinaka-head yan. Sir, how are you? Thank you very much for following or
watching our live program dito po sa Tabaco National High School. Of course, ang buong pamilya ng Radyo Pilipinas Albay. Siyempre, ang aking pamilya naka-monitor dito po sa ating program dito po sa Tabaco. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa Department of Education sa pamumuno ni Director Gilbert Sadsad ng DepEd Bicol. Siyempre, ang ating butihing Secretary Sani Angara and si Ma'am May Flor na nandyan. Siyempre, ang mga opisyal ng DepEd Tabaco City, siyempre ang ating DICT. So siguro, Gary, ikaw na, may makakapanayam ang ating kasama, si Gary. Gary, ikaw na, kapanayaman mo si Madam, introduce natin sa ating programa. Ma'am, magandang tanghali sa inyo. Welcome po dito sa Radyo Pilipinas. Gary, please take it away. Baka may gusto kang welcome po sa ating program dito po sa Radyo Pilipinas. Good morning po, ma'am. Gary? Kasama po natin ngayon si Ma'am Salome Barcenas, ang barangay captain ng Tabiguan. Tabigian. Tabigian. Opo. Tabigian. And siya po ay nag-aaral sa ALS, grade 11. 11. Ayan. Very good. Ma'am, pwede mo ba po Ma'am Salome ikwento kung paano po nag-udyok kayo na pumasok sa ALS? Okay po. Good. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po, noon talaga bata ako, pangarap kong makapagtapos. Kaya lang po sa klase ng pamumuhay namin, lalo po uplan kami, hindi po ako nabigyan ng pagkakataon. Inisip ko na lang po na pag ako nagpamilya, iaano ko po sa mga anak ko. Nung nakapagtapos na po lahat ng mga anak ko, napag-isip-isip ko, bata pa naman po ako. Siguro, pwede kong itapagpatuloy ang pangarap ko nung ako'y bata pa. Na kahit po hindi makapagtapos ng kolehiyo, madagdagan ang elementary graduate po ako. Kaya yun po ang nag-udyok sa akin para magpa-enroll sa ALS. At saka, yung teacher po kasing na-assign sa barangay namin, napakabait niya po. Lagi, at pinapaliwanag niya po sa akin, Ma'am Vilma Bundia, thank you po, and Ma'am Almira. Pinapaliwanag niya po sa akin na ipagpatuloy ko. Noong 2015 po, nag-enroll ako para sa first year high school, high school junior po ba po. Pero po, may nangyari na naman po sa akin na na-trace po na may lung cancer yung asawa ko. Hanggang po sa diretsong gamutan, hanggang po sa nawala din siya noong 2015. Nung mawala po si Mister, palang nawala na rin ako ng gana. Kasi naisip ko na bakit talaga hindi para sa akin ang edukasyon. Pero ang mga halaga po doon, 2 na lang yung anak ko na hindi pa nakapagtapos. Sabi ko, dito na lang, ito na muna ang tutukan ko na mapatapos ko lahat. Kasi 6 po ang anak ko, 3 babae, 3 lalaki. Yun po, kahit hinihikayat pa po ako ng mga teacher sa ALS, parang sabi ko, saka na po pag-isipan ko muna. Nung makapagtapos na po talaga, yung silang lahat, nung nakatapos na din yung 2, sabi ko, bata pa naman ako, and mas maganda pong libangan na mag-aral. You know, Ma'am, I can feel you. Medyo maluha-luha si Madam Kapitana. You know, really the hardship, the difficulty of going to school, lalo na po sa mga far-flung areas. Ma'am, I can feel you. Opo, kasi po... Pero nararamdaman ko talaga yung hirap, Ma'am. Opo. Kasi po sa barangay po namin, ang pamasay at kulang pa po noon sa transportation po, kulang ang mga bihikulo. At ang laki pong problema talaga. Nung nakaano po, Ako, Ma'am, umiyak talaga si Ma'am. Yan po ang testimony niya na patunay na, Ma'am Gary, na hindi sagabal para hindi makapagtapos. Kahit medyo may edad na tayo, pwede pa. Ano po ka? Aram ko po, at saka ito po ang hinikayat ko sa aking mga residente at mga na hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral. Kasi ang dami pong paraan. Nasa na lang po. Hindi, sabi ko sa kanila, ngayon hinihikayat ko po na gumaya sila sa akin. Opo, na gumaya po sila sa akin na wag silang mahiya kasi pag narating natin ang ating tagumpay, doon natin masasabi na Hindi ko naman po sinasabi na hindi magtatagumpay ang walang pinag-aralan, pero ang laki po talaga ng advantage kung may pinag-aralan ka. Kasi kahit man po saan kang sulok ng mundo pumunta, pag marunong ka po magbasa at magsulat at may pinag-aralan ka, hindi ka maaapi at
mamumuhay kang matiwasay. Ayan, shout out natin yung barangay ni Ma'am, Barangay Tabigian. Apo. Ayan, nasabi ni Ma'am kanina malapit daw po sila sa Mayon Volcano, kaya talagang natatanaw nila kung gaano ka-perfect yung cone ng Bulkang Mayon. And kanina nakwento din ni Ma'am yung pinagdaanan ni Ma'am kung paano siya naudyok na pumasok sa ALS. Ngayon Ma'am, itong bagong learning center na inagurahan ng Department of Education, ano po yung masabi ninyo, lalo na po sa ating Pangulo na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Maraming salamat po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasi binigyan niya ng mas maganda, mas maging komportable po ang mga mag-aaral sa ALS. Yun po ang importante dyan, na mayroong masisilungan na maayos para ang pag-aral namin okay ang pakiramdam. Maraming salamat, Madam, sa inyo pong oras sa Radyo Pilipinas. Siguro, Gary, thank you, Ma'am. More power. Siguro, we'll keep in touch. Mag-follow po kayo sa official page ng Radyo Pilipinas Albay. Kung ano pong gusto nyong i-share sa amin na talagang makakatulong and talagang gusto nyo pong panawagan, feel free na i-message po kami. Okay po, ma'am. Thank you din po sa pagbigay nyo ng opportunity sa akin na paibabot ko sa inyo ang mga naranasan ko po. Yeah, I really can feel ko talaga, Gary, si Madam. Thank you, ma'am. Congrats, Kapitan, pero ALS learner at the same time. Proof po yan na walang sagabal, ma'am. Ay, opo, ma'am. Even it's hard, kaya. Opo, kayang-kaya po. At saka, Yeah, thank you. wala naman sa edad po para matuto tayo. At saka, hindi po sobra ang malaman natin ng mga kaalaman. Dapat dagdagan pa. Okay. Siguro, Gary, thank you, ma'am. With that, pwede na ba tayong mag-wrap up ngayong hapon? Ma'am, thank you very much sa inyong oras sa Radyo Pilipinas. Salamat din po. Okay, siguro, Gary, i-mention muna natin si Madam. Thank you very much. Lahat na nakapanayam natin kanina. Of course, partners natin, Gary DepEd Bicol through Director Gilbert Sadsad, Ma'am May Flor, and syempre Secretary Sani Angara, Gary. DICT, Gary. Okay, Gary. Ayan, pasalamatan natin yung mga nakatuwang natin sa katuparan ng aktibidad na ito, lalo po sa Tabaco National High School, Department of Education, Department of Information and Communications Technology Regional Office 5, ganyan din po sa lahat ng mga guro at kawani po ng Tabaco National High School. Maraming salamat. Kanina rin po nakapanayam din natin ang Tabaco Police Station. Gayon din ang ating mga benepisyaryo ng Edukahon at gayon din po yung mga ALS student na makikinabang nitong bagong ALS Center dito po sa Tabaco National High School. Okay, Gary, syempre i-mention natin dito magiging possible DICT 5, of course, number 1 lagi. Syempre ang ating engineering and SOCMED team, production team ng Radyo Pilipinas. Engineering source, Sammy Balindan. Sa SOCMED naman under you, si James Olarte. Of course, ang ating engineer, si Joshua Bustamante. Kasama natin dito sa ground, si Diana Mendez. Gary, sino pang papasalamatan natin sa studio? Baka pwede mong i-mention naman, Gary. Ayan, pasalamatan po natin yung mga reporters at pagsubaybay ng Radyo Pilipinas Albay na ngayon ay nanunood po. Gayon din po kanina ang ating si Al-Amin Datumanong Hasan. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Gayon din po sa patuloy na nanonood ng aming programa ng Radyo Pilipinas Albay. Makakasama niyo po kami hindi lang po dito sa special coverage. Gayon din po sa iba't ibang programa. Ang Good Morning Bicolandia tuwing alas 8 ng umaga. Gayon din po ang news update ng Radyo Pilipinas Albay team tuwing alas 11 ng umaga at alas 3 ng hapon. Yeah, sa lahat pong nakakapanood, nag-follow po sa Radyo Pilipinas and DepEd Bicol. Gary, Nancy Mediabilio. I am Gary Carl Carillo. Radyo Pilipinas Albay. Radyo Publiko.